Hi guys, para sa lahat ng mga baguhan, ito na naman ang gamit nating knife. Dahil pamigay ko na isa. Game. Tanggalin muna natin itong tambalin. And then ito, tenderloin, hiwanan yung likod. Yan, hiwanan, hindi na nakadikit sa buto. Ikot lang natin yung knife natin dito. Tapos angat mo lang yan. Then hiwain mo lang, kapantay lang ng tenderloin guys, para di masira yung karne natin. Pwede mong hatakin, pwede mong hiwain, optional yan. Baba mo itong mga laman na taba, kapantay ng 2 joint. Ito yung 2 joint guys, ayan. Simula dito, 1, 2. Ayan yung 2 joint, para di kayo nalilito, pantayan nyo lang yan. Tapos tsaka nyo, hiwain itong mga to. And then, dire-diretso lang. Tapos hiwain nyo lang paangat, paunti-unti. Pagka nahiwa nyo na yan, sige, para sa mga baguhan, baliin nyo na lang para di kayo ma-delay. Okay. Hiwain natin yan. Alright. Tanggal na. 1, 2, 3, 4. Sa ibabaw ng pip ribs. Hiwain nyo lang yan. Dahil walang buntot yung ham leg natin, iiwas tayo dito. Okay. So pag naiwasan natin yan, hiwain lang natin yung mga laman tsaka yung balat sa loob para madali natin mapaghiwalay. Yung ham leg, yung shoulder natin tsaka yung middle part natin guys. So itong knife na to ay si Rico naghasa. Okay naman pero kulang pa. Nakukulangan pa ako guys. Kulang pa sa talim. Okay, so ito yung kapantay ng pip ribs. Ayan ha. Yan. So hindi niya maihiwa ng diretso guys. Hindi niya maihiwa ng diretso. Pa-slant. Kasi ito yung buto niya. No? Ito yung buto niya. Pa-slant ha. So yan, sundan niya yan. Pa-slant. Tapos bali na lang. Bali, para di tayo ma-delay. And then, tanggalan natin yung middle part, tsaka yung shoulder. So, deboning tayo. Ito, hiwain nyo lang dito kasi ito yung joint nyan. Tulad nga sabi ko, lagi may iwan dito na half inch. Hiwain nyo lang na ganyan, yung balat. Pag naiwan nyo yung balat, hiwain nyo yung laman. Tapos, idiretso nyo sa joint yung knife nyo. Yan, dire-diretso na yan, guys. Ayan, tanggalan natin yung patahin natin. Ito, walang buntot. Ito hawakan nyo. Kasi ito yung buto. Sa ibaba niyan, andyan yung duktungan guys. So yan. Pag di nyo pa nakita, hiwain nyo pa isa. Pak. Tapos pag nakita nyo na yung duktungan yan, hiwain nyo rito para lumuwag. Okay? O makita na natin yung duktungan. Pasok natin yung knife natin. Pa letter C. Paikot lang. Paikot. Yan. Okay? So natanggalan natin yung litid. Yung litid pa sa baba, tanggalin natin. Okay? So, natanggal ko na yan. Pag natanggal ko na yan, dikit ko lang yung knife ko rito, palabas. Nakadikit lang yung knife natin sa buto, palabas. Alright? Tapos, dito naman, paikot. Adjust lang tayo ng 1 inch. Paikot. Ayan. Alright? So, pag nagawa na natin yan, pwede na natin tanggalin yung mga laman dito na nakadikit sa buto. Para matanggalan natin yung pelvic bone natin. Tansyahin lang natin yung laman guys kasi pantinda nga natin to, no? Okay, tanggalan natin. So dito naman tayo sa ham leg, sa pigi. Yan. Punitin nyo na itong balat guys para di makasagabal sa inyo. Ito yung layer na puti. Yan, yung puting yan, layer na yan. Simula dito sa labas ng buto, yan o. Dito sa loob, yan. Pasok nyo lang yan, tapos pa letter C. Yan. Pag nagawa nyo yan guys, pa letter C, ayun na yung pinaka magiging guide nyo. Didikit nyo lang yung knife nyo sa buto, tapos dire-diretso na yan. Tanggal na lahat ng laman na nakadikit sa bias natin. So ito, gagawa kayo hawakan dito. And then, yung dulo lang ng knife. Yan, dulo lang ng knife oh. Ganun lang ka-basic. So sa mga baguhan, lagi kayo mag-gloves guys. Okay? Puro long knife natin. Steel natin. Sa mga baguhan guys, lagi kayong magsusuot ng gloves para safety tayo palagi. Okay? So, ako, dinadahan-dahan ko lang, syempre, para safe tayo. Dahil wala tayong suot na gloves. Punitin nyo lang yung litid sa ilalim guys. Ayan o. Tapos, hatak na yan. Tapos, yan. Tanggal na lahat ng laman sa bias natin. So, mahal ng baboy, no? Ginagawa ko pa rin yung pagsi-0-0. Para sa inyo yan, guys. Kasi ito, walang buntot yung ginagawa, yung ham leg natin. Lalagyan natin ng malaking laman itong ribs natin. Hiwain nyo lang dyan. Tapos hiwain nyo rito. Kapantay lang ng ribs, guys, ha.
Kasi para di masira yung kasim natin. And then, hiwain nyo lang dire-diretso yung layer na yan. Susundan nyo lang yung puti na yan. Tapos, kapag wala na kayong makitang puti, dito na, sa may laman, paangat ang hiwa. Paangat, ayan, paangat. Para di masira yung kasim natin. Pero malaman pa rin yung ribs natin, guys. So, yan. Tanggalan natin yung pork ribs natin. Ganyan lang, guys. Tapos, tanggalin nyo na itong puti na to. Ayan. Pag natanggal nyo yung puti na yan, madali nyo na makikita yung duktungan dyan. Ito na yung layer, yung dalawang layer na yan. Ito na yung duktungan niya sa ibabaw. Kasi tulad nyan, wala kayong makita yung ano dyan, yung straw kung tawagin. Pero nandito yan, oh. Ayan, oh, yun yung straw. Ayan. Ayan yung straw. Hindi nyo madali makikita yan. Pero para di kayo madali, tandaan nyo lang to. Hiwain nyo lang, ito yung puti na yan. Marami pala tandaan na pwede nyo sundan. Hiwain nyo lang yan. Pag hiniwa nyo yan ng dire-diretso, yan yung duktungan yan. Yeah? Kahit magaan na hiwa lang muna sa umpisa, pag nakita nyo na yung pinakanduktungan, tsaka nyo hiwain na sagad para hindi sirang-sira yung karne natin. Kasi ito yung mga layer, ito yung mga litid na to, sa gilid ng shoulder blade. Hiwain nyo yan. Dito, hiwain nyo lang yan. Oh. Pababa. Ayan, oh. Pababa. Simula dito, pababa. Yan. Pag nahiwa nyo, hiwaan nyo dito sa na isa sa ibabaw. Pag nakita nyo nakaangat na yung soft tissue, ayun o, nakaangat na yung soft tissue, sundan nyo na itong layer na itong isa na to. Sundan nyo na yan. Half inch lang, adjust lang kayo ha, para madali nyo mahiwa sa gilid. Yan. Tapos sundan nyo lang yung buto sa gilid ng shoulder blade. Yan. Para aangat mo na lang yan, ganyan lang kasimple. Tapos pag di mo pa nakikita yung dulo, hiwain mo pa yung isa. Ayan, kita mo na yung dulo. Madali mo na matatanggal yan. Okay? Kasi itong layer na to, ayan, adjust mo lang dito yung baboy mo, nakababa to, para di ka nahirapan. Kasi itong layer na puti na to, ito, yan. Yan puti na yan, ayun yung susundan mo. Ayan. Ayan, oh, sundan mo lang yan. Tapos, sundan mo yung gilid ng shoulder blade. Hindi ko talaga binibilisan, guys, ha, para masundan lahat ng mga nag-aaral pa lang, mga nagpa-practice pa lang. Ayan, hiwain mo lang yan, oh. Nakakapit lang dyan yung mga litid o yung soft tissue sa gilid ng shoulder blade. Ayan, oh. Pag hiniwa mo na pa unti-unti yan, guys, aangat yan, okay? Ganun lang, hindi yan nakakapit ng ano, mahigpit. Okay? So, tapos pag nagawa na natin yon, pwede natin tulak to para makita natin yung dulo ng shoulder blade. Yan, kita na natin yung dulo ng shoulder blade, guys. So, dito tayo nagsimula maghiwa. Dito rin tayo magtatanggal ng makapal na litid. Yan. Ito, pagtatanggal ng makapal na litid, didikit nyo lang yung knife nyo sa buto, tapos iikot nyo lang dito sa kabila. Yan, ganyan lang, guys. Okay? Pag naikot nyo ng ganyan yan, may dalawang option akong pwedeng gawin dito. Pwede natin kayasin yung una, yung ginagawa ko, yung kinakayas natin yung mga laman sa ilalim. Pangalawa naman, ito, yung ano, yung simula dito, ganyan mo lang yung knife mo, pak, tapos hihiwain mo lang yan paikot, pag ano, no. Pak. Yan. Kahit isang hiwa nga lang yan na pag ganyan, okay na yan. Yung isa, pag ganun, kakayasin mo lahat ng laman sa gilid, tapos hihiwaan mo na isa. Yun yung dalawang option na pwede nyo gawin pagka nandun kayo sa trade test or pag magtatanggal kayo ng shoulder blade. So, atakin na natin to shoulder blade natin. 100% sigurado ako dito. Mabilis natin matatanggal to. Walang kahirap-hirap to tanggalin. Ganyan lang, guys. So, sana nakatulong sa lahat ng mga baguhan yung ganun discarding ginawa natin. At sana madali nyo rin matanggal yung shoulder blade pag kayo naman yung nag-practice. So, ito yung layer ng ano natin, pata front. Yan. Tanggalin natin yung balat. Yan. Actually, guys, gustong-gusto ko ituro rin to sa inyo yung pagtatanggal ng pata front na 0-0, no? Ito lang kasi yan, oh. Ito lang yan, yung puti na yan. Yung puti na yan, simula dito, yan, yung puti na yan, susundan nyo yan. Pag maghihiwalay na yung laman yan, tapos, yun, kaya-kaya nyo na i-0-0 yun. Pero dahil, syempre, na 0-0 na natin yung bias ng ham leg, susunod naman natin, ito, para naman hindi tayo talo masyado. And peace out.